Ano man ang mangyari sa akin, ang mga ngasiwa sa iglesia ay nakaplano na. Aking iniisip na gawing tagapangasiwa si kapatid na Daniel kung ano man ang mangyayari sa akin. At para tayo nakaprepare, mabuti na yung nakaprepare tayo. Ang pakiusap ko sa inyo, tulungan nyo si kapatid na Daniel, bata pa siya. Sinasabi ko ito dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Maaaring sa malaot madali, mawala ako sa piling nyo, mabuti na yung huwag kayong magkaroon ng pagkakabahabahagi. Mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos, tanggapin nyo ang basbas ng Diyos sa inyong lahat, at yumaon kayong payapa at magmahalan sa isa't isa sa lahat ng mga panahon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo. Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso. Alam ko ang kanyang diwa sa gawain. Subalit ang akin pong tiwala ay ang Diyos. Kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala akong bibigyan siya ng Diyos ng karunungan, ng tatag ng loob, para maakay ang bayan ng Diyos na ito. Ayan po mga kaibigan, ang video ng ating kapatid na Eli. Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, lahat po ng sinabi ng ating kapatid na Eli na magaganap pag siya'y mawala na dito sa mundo, ay nangyari lahat po mga kaibigan. At ang napakasakit po dito, buhay pa ang kapatid na Eli, ang unang nagtraitor sa kanya ay walang iba kundi yung kanyang tagabasa na si Mr. Willie Santiago, na kung saan siya po ay lumaban sa ating kapatid na Eli. May nagkomento po sa atin dito po sa ating programang Expose the Truth. Nanggaling po ito sa ating kaibigan na taga-subaybay, si kapatid na Mobile Legend, na ganito po ang kanyang katanungan, no? Brother Esel, ano ba nangyari kay Willie Santiago, tagabasa ng MCGI? Bakit may sarili na siyang channel na sinisiraan ang MCGI? So yan po ang kanyang katanungan mga kaibigan. Para maliwanag po sa atin, ito po ay gusto ko pong bigyan ng pansin. Meron po akong ipapakitang video sa inyo. Ito po ay video ng si Sister Jane Santiago, na kung saan ito po ay asawa ni Mr. Willie Santiago. Siya po ang ating pakinggan kung ano po ang dahilan kung bakit si Willie Santiago ay kumalaban sa MCGI. Narito po ang video mga kaibigan. Ang kala ng mga magulang ko mabait yun. Hindi siya mabait. Masamang tao siya. Masamang asawa, ayon kay Jane Santiago, asawa ni Willie Santiago. Kahit na may mga tao, di siya nahihiya makipag-aaway. Yung walker ng anak ko, binalibag niya sa akin yun, hinampas niya sa akin. Sinangga ko yun. Yung mga masasakit na ginagawa niya sa akin. Nung buntis din ako, malaki na yung tiyan ko nun, tinulak niya pa ako. Pagkatapos po, nung itong taon na to, konting diskusyon lang, nag-iinit siya. Sinaktan niya uli ako nun. Tinamaan niya ako dito. Ang kala ng mga magulang ko mabait yun. Hindi siya mabait. Masamang tao siya. Ito ay ilan lamang sa mga pahayag ng mismong asawa ni Willie Santiago, na si Jane Santiago. Sila ay kinasal noong March 14, 2003 at nagkaroon ng 2 anak. Gayunpaman, makalipas ang maraming taon ng kanilang pagsasama, lalong napatunayan ni Jane ang masamang pag-uugali ng kanyang asawa. Kahit ano ibinabato mo sa akin, hinahampas mo ko ng walker, anyang sampalin mo ko pag nagagalit ka. Sinasabi ko ito dahil ito ang totoo na ginagawa mo sa akin. Pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin.
sinasaktan niya ako. Hindi po kasi mahirap magmahal ng asawa. Kung ang asawa po mapagmahal din. Ang totoo po, kundi po dahil sa aral, matagal na kaming naghiwalay. Di lamang siya nananakit, kundi pinaglilihiman pa nito si Jane ng napakaraming bagay tungkol sa kanya. Bagay na malabis na ipinaghihinanakit ni Jane dahil sila ay araw-araw magkasama. Ilan dito ay ang sikretong pakipagtagpo sa mga taong kanyang nilalason ang isipan. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka na ngayon? Sabi ko sa kanyang ganun. Kasi po mga kapatid, hindi ko po talaga kasi alam yung mga ginagawa niya. Pagka nag-uusap sila nila, Warly, Santiago, napakalayo po nila. Hindi ko po maririnig. Tapos yung mga kasama niya, may kausap sa telepono, lagi po yung cellphone niya nakatabi. Dahil nung minsan po inaway niya na rin ako dahil dyan sa cellphone na yan. Dahil dito ay nabuo ang samalawakang plano para makuha ang matagal nang inaambisyon at inaasam ng kanyang asawa. Ito ay ang mapalitan ni Willie, ang kasalukuyang leader ng samahang Church of God International, at iluklok ang kanyang sarili bilang leader. Nung naglinis po ako minsan sa bahay namin, nakita ko po dun sa may computer room. Meron pong 4, kung di po nagkakamali, kasi napakaraming libro po doon. Meron pong 4 akong nakita ng libro, iba-ibang title. Pero ang nakalagay po sa harapan kung papaano magiging ganap na leader. Tapos yung iba naman, yung mga hidwang pananampalataya, iba-iba po yun eh. Nagtataka rin ako, iba yung Bibliyang ginagamit niya, malaki, na kulay puti, malapad. Hindi dun sa talagang ginagamit po natin. Noon pa lang, kinabahan na po ako sa kanya. Pero sabi niya, pagkakasabi niya po sa akin noon, sabi niya, matagal na kasi yan. Pagkatapos po nung nangyari nitong Sabado, pag uwi po namin, Linggo kinaumagahan, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, ano, meron ka bang balak na maging leader? Sabi ko sa kanya, bakit meron kang mga libro dyan sa kwarto mo tungkol sa pagiging leader, kung paano magiging leader? Ang sabi niya po sa akin, anong pakialam mo? Sabi niya pong ganun. Bakit na ako sasagutin ng ganun? Ano po? Ibig sabihin, meron talaga siyang pagnanasa. Una, ay sisiraan nila ang pagkatao ni Daniel Rason, ang pangalawa sa leader, at napipintong humalili kung mawawala man ang kasalukuyang nanunungkulan. Pagkatapos, ay palalabasing mahina na at matanda na si El Soriano at nakakalimutan na ang mga pangangaral nito. Sinasabi din niya na dahil wala siyang kaalam-alam sa ginagawang kahayupan ng kanyang asawa, ay sinumbatan niya ito. Nang kanyang matiyak na ito nga ay tuluyang nagre-rebelde, kakuntsaba ang mga taong kanyang napagdilim ang isipan. Pilit niyang ipinatatanaw kay Willie ang mga kabutihang ginawa sa kanya at sa kanyang ina at mga kapatid ng mga taong pilit na sinisira nito. Ako po, Brad Eli po yung nagre-release sa kanya ng 10,000 na allowance. Utos po ni Brad Daniel kasi para po sana sa ad productions. Tapos, binibigay po yun sa asawa ko po kay Brad Willie. Hindi ko pa po siya asawa ata nun. Ano po, ang pagkakatanda ko po, nag-start na po yung pagtulong po ni Brad Daniel. Di ba dapat ka tanggapin mo yon na utang na loob? Biruin mo, nagtitinda ka dati, pinatigil ka ni Brad Daniel, bibigyan ka ng allowance, di ba dapat utang na loob yon? Kailangan sabihin ang totoo na talaga naman tinulungan si Mami. Yun pong biyanan ko, yung nanay niya, talaga naman tinulungan yun para ipakita lang na mabubuting gawa yung ginawa sa'yo. Walang masamang ginawa sa'yo. Sabi ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagkaganyan? Sobra kasing dumi ng puso mo. Sabi ko, walang masamang ginawa sa'yo si Brad Daniel. Bakit ka nagkaganyan? Sabi ko po sa kanya. Hindi po ako nakakakain. Madalas po hindi ako makatulog. Hindi ko lubos na maisip na
Sa kabila ng mabubutong ginawa ni kapatid na Eli sa aking asawa, pati sa kanyang mga kapatid noon, sa kanyang nanay, hindi ko lubos maisip na bakit ngayon nag-iba siya. Sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy ang paninira ni Willie Santiago at ng kanyang kampo kay Daniel Rason. May mga kasamang kanyang pinapaniwala na masamang tao si Rason, kung kaya nagsibaling sa hulihan niya at sumunod sa kanyang mga gawang mahalay. Nagkakalat sila ng mga pampleto at babasahing ang laman ay puro masasamang paratang laban kay Rason. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pag-asik ni Willie Santiago ng pandaraya sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Ilan din sa kanila ang mga nagpahayag ng diwang pagrerebelde ni Willie Santiago at ng marubdob na pagnanasa nitong maging leader at agawin ang pwestong hindi para sa kanya. Hindi siya mabait. Masamang tao siya. Dito po sa video na ating pinapanood mga kaibigan ay nagpapatunay na kay kapatid na Daniel ipinagkatiwala ang ating kapatid na Eli ang Iglesia ng Diyos. Siya po ang pinagkatiwalaang mamahala sa iglesia kapag siya na po ay mamaalam na o mamatay na mga kaibigan. So maliwanag po sa atin at ito po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo, i-share sa inyo na buong buo mga kaibigan para maliwanag po sa atin na kay kapatid na Daniel talaga ang pinagkatiwalaan ng ating kapatid na Eli kung sakali siya po ay mamatay. At yan po ay naganap na mga kaibigan. Ito po ang video para maliwanag po sa ating lahat. Sa Biblia mayroong sinasabi na kung mahal mo yung nanganak, kailangan mahal mo rin yung ipinanganak. Ito uno ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ayun. Pagka umiibig ka sa nanganak, iibig ka rin naman sa ipinanganak. Kaya naniniwala ako kung mahal natin ang Panginoon Diyos, mahal natin si Kristo. Umiibig tayo sa nanganak, iibigin natin ang ipinanganak. Si Kristo ay anak ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin si Kristo. Nararamdaman ko ang pagmamahal ng kapatiran kapag ang kapatid na Daniel ay minamahal ninyo. Nararamdaman ko naman na yung mga traidor, kunyari mahal ako, pero angat ang loob at may laban kay kapatid na Daniel. Yan ang mga traidor sa samahan. Parang yung sinasabi sa Biblia na papaano mong maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang iyong kapatid na iyong nakikita ay hindi mo maibig. Ang sabi ng Panginoon. Ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Kaya, kung umiibig tayo sa Diyos, umibig tayo sa kapatid. Wala namang nagdi-disqualify kay kapatid na Daniel para maging kapatid. Tama ba ako, kapatid na Luz? Tama po. Meron bang nag-disqualify kay kapatid na Daniel para kapatid siya sa Diyos? Wala po. Ano ang grounds na po pwedeng sabihin mo na hindi kapatid ang isang tao? Yung tinatawag na kapatid na hindi dapat ituring na kapatid, mapakiapid, masakin,
mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manglalasing, manglulupig. Sa gayoy, wag lamang kayong makisalo. Wag man lang kayong makisalo. Hindi naman manlalasing si kapatid na Daniel. Hindi po. Hindi naman mapagtungayaw. Hindi po. Hindi naman mananamba sa Diyos-Diyusan. Hindi po. Hindi naman masakin. Hindi po. Hindi rin naman siya mapakyapin. Hindi rin po. So wala sa Biblia na nagdi-disqualify kay kapatid na Daniel para ituring na kapatid at mahalin. Wala po talaga. Sino mang laban kay kapatid na Daniel, hindi totoong naniniwala sa akin. Kasi kung naniniwala ka sa akin, ang sino man naniniwala at iginagalang yung aking karapatan, dapat tanggapin niya ang kapatid na Daniel bilang ikalawang tagapangasiwa dahil siya ang nakikita ko na iniisip kong may espiritu naman ako ng Diyos na gumagabay sa akin. Nakikita ko na maaaring mapagkatiwalaan ko ng masiselang bagay ukol sa gawain. Hindi sa wala akong tiwala sa aking mga kasamang MIC. Hindi sa gano'n. Lahat sila ay aking pinagtitiwalaan. Pero meron siyempre nabubukod na kagaya nung panahon ng apostol na si Pablo, na meron siyang talagang pinagkakatiwalaan ng maraming bagay. Maaari kong ipagkatiwala kay kapatid na Dani ang isang parte. No? Pwede ko ipagkatiwala kay kapatid na Reski ang isang parte. Pero hindi ko pwede ipagkatiwala kay kapatid na Dani lahat. Alam ni kapatid na Dani yan. Hindi sa siya hinahama ko, kundi mahal ko kapatid na Dani. Alam kong pag inatangan ko siya ng isang bagay na hindi niya kaya, maaari niyang ikasira. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Merong hindi makakaya si kapatid na Dani. Alam ko yun bilang tagapangasiwa. Kilala ko lahat ang aking kasama. Pagka ang tao inatangan mo ng isang bagay na hindi niya kaya, hindi mo siya mahal. Ang Diyos, nakita nyo, nang magbigay ng talento, may binigyan ng 5, may binigyan ng 2. Ang ibig bang sabihin nun, yung binigyan niya ng 2, hindi niya mahal, mas mahal niya yung 5. Kaya niya binigyan ng 5 dahil mas kaya nung 5 kaysa doon sa may kayang 2 lang. Yan hindi ibig sabihin, mas mataas ang pagmamahal ng Diyos doon sa binigyan niya ng 5 at mas mababa ang pagmamahal niya doon sa binigyan niya ng 2. Hindi ganun ang ibig sabihin, no? Pagmamahal niya doon sa binigyan niya ng 2, na 2 lang ang ibigay niya dahil alam niya yun lang ang kaya nung binigyan niya ng 2. 12:4 ng Roma. Pakinggan niyo. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Pansin nyo, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. According to the measure of faith. According to the proportion of faith. So, God proportions faith to everyone. Sinusukat ang kakayahan sa pananampalataya. Sinusukat ang kakayahan ng Diyos, ng tao, sa kanyang kakayahan at ng kanyang pananampalataya. Pagmamahal na ng Diyos sa iyo, nabigyan kanya nung kaya mo lang. Kasi baka mabali ang buto mo pag hindi niya kaya yung ipapasan niya sa iyo. Pag hindi mo kaya yung ipapasan niya sa iyo. Ganon din po, mga kapatid, sa ating pagsasama-sama. Ako
ako hindi kayang paniwalain at hindi naman ako tanga. Hindi rin ako bobo. Hindi ko pinupuri ang sarili ko, pero palagay ko lang, hindi ako tanga, hindi rin ako bobo. Na, paniwalain mo kung naniniwala ka sa akin, laban ka kay kapatid na Daniel. Hindi ako naniniwala. Ay ako naniniwala, mga kapatid, sino mang lumalaban sa aking mga pinagkakatiwalaan, kalaban ko yon. Huwag niyo akong lukuhin. Maaari ko kayong ngitian. Siguro yun ang ngiti na dahil lang may takot ako sa Diyos. Pero kung ako lang susundin, ngingiti, hindi kita ngingitian. Tanggap sa bahay, hindi kita tatanggapin. Pagka alam kung laban ka sa aking pinagkakatiwalaan, hindi kasi ako po pwedeng paniwalain ng kahit na sino. Hindi ako bobo. Hindi ako tanga. Na paniniwalain mo ako, naniniwala ka sa akin, laban ka sa pinagkakatiwalaan ko. Hindi totoo yun. Sa prinsipyo ng Biblia, walang ganun. At ako naniniwala ako sa Diyos kaysa sa tao. Kaya masasabi ko na iyang mga mga laban na yan ay alam ko yan. Alam ko rin, mga kapatid, kung sino yung nagmamahal sa Diyos, kay Kristo, at nagmamahal sa gawain. Alam ko na yung mga kapatid na nagpapakita ng pagmamahal kay kapatid na Daniel, mahal nila si kapatid na Daniel hindi lang dahil kay kapatid na Daniel, kundi dahil din sa akin. Alam ko yun, nararamdaman ko yun. Ngayon, salamat sa Diyos at ang nakararami sa inyo ay ganoon. Nagmamahal sa ating mga pinagkakatiwalaan. Halimbawa kasi tinanggap mo si kapatid na Resty, parang ako tinanggap mo dahil ako nag-utos dun eh. At yung mga MIC na yan, ang mga official acts niyan, alam ko. Hindi pwedeng hindi ko alam. Siguro mayroong maliliit na desisyon at alam ko, hindi ko alam. Pero ang mga major decisions, nanggagaling yun sa akin. Sumasangguni sila sa akin. Yun lang may magpapakasal, sumasangguni sila sa akin eh. O mayroong nagpapaalam mag-asawa, sa akin nila isinasangguni eh. Yung mga major decisions, hindi sila nagdidesisyon ng hindi galing sa akin. Kaya, pagka naglumaban kayo dun sa desisyon, ako mismo nilalabanan nyo yun. Yung ating paksa ngayon, kung bakit ang paglaban ng loob sa talikuran ang pinakamasamang uri ng paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia. Alam nyo, sa mga unang Kristiyano, meron silang napakagandang value na ipinakita. Nag-uusap sila, yung ating umuusig sa atin. Siya ngayon ang nangangaral ng pananampalatayang isang panahon ay kanyang sinisira, ang sabi ng mga Kristiyano. De ganito yung kasi, nangangaral ang Panginoong Jesus, nangangaral mga apostol. Ito naman si Pablo, nilalabanan ng husto ang iglesia. Pinag-uusig na husto. Hanggang ipinapapatay niya pa yung mga tao. Basahin natin ang 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Kung ikaw kaya si Jesus ang isa sa mga babaeng pinatalian at ipinabilanggo ni Pablo, nung umanid kaya si Pablo, mapapatawad mo? Siguro po. Sa umpisa, magtataka ka paano nangyaring nagkaganon. Pero po, pagka intindihan mo na yung yung pagtawag ng Diyos sa kanya, opo, maintindihan ko po yan. Kaya, si Pablo, marami siyang nasaktang Kristiyano. May mga ipinabilanggo siya, may mga ipinapatay pa siya. Nung maanib siya sa iglesia,
Ito ngayon ang comment ng mga kapatid. Ang sabi ng kapatid sa 1.23 ng Galacia, Kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. 4. At kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Makita mo, hindi sila nakaramdam ng bigat ng kalooban kay Pablo. Niluwalhati pa nila ang Diyos yung maamid si Pablo. Ang pagtatakahan mo dito sa mga kampo ng demonyo sa iglesia, no? Hindi sila inusig ni kapatid na Daniel. Hindi sila ginawa ng masama ni kapatid na Daniel. Saan ang galing yung puot, yung inggit? Saan ang galing yung muhi? Saan ang galing yung lagi na lang kayong laban kay kapatid na Daniel? Itong mga unang Kristiyanong naging dapat sa Diyos, biktima mismo ni Pablo. Pero nung mahalin si Pablo at naging apostol, niluwalhati pa nila ang Diyos dahil kay Pablo. Nakita niyo yung punto na yon, mga kapatid. Itong mga ito, kagaya nitong si Willie Santiago, binigyan siya ng sasakyan, binibigyan siya ng allowance 10,000 ni kapatid na Daniel mula sa pera ni kapatid na Daniel mismo. Aba, sa talikuran pala eh. Kung ano-ano sinasabi laban kay kapatid na Daniel. Kaya ang aking paksa, bakit ba ang paglaban ng loob sa talikuran ang pinakamasamang paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia? Ngayon, itong ating paksang pinag-aaralan, alamin natin, ilan bang uri ang paglaban sa mga ngaral ng Diyos na itinuturing sa Bibliang paglaban sa katotohanan? Kasi pag nilabanan mo yung mga ngaral, paglaban sa katotohanan yun eh. Kasi yung mga ngaral, bahagi ng katotohanan yun. Gaya nung napag-aralan kanina. Yun lang miyembro na sumusunod at lumalakad sa katotohanan. Ang tawag ng Biblia ron, katotohanan din eh. Basahin nga natin uli yung 3 Juan 1:3. Sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at mga patutuo sa iyong katotohanan. Yon, sabi ni Juan kay Gayo, nagalak ako nang magsidating ang mga kapatid at magpatutuo sa iyong katotohanan. Ino mo, si Gayo, katotohanan, nagpatutuo ang mga kapatid sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Lumalakad pala sa katotohanan si Gayo, kaya tinawag siya ni Juan na nagpapatutuo ang mga kapatid ng wika sa iyong katotohanan. Sa mga kapatid, ang kapatid na kinaroroonan ng katotohanan ay bahagi ng katotohanan. Gaya naman ng Kristo na kinaroroonan ng katotohanan ay katotohanan. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan. Sabi ni Pablo, ang katotohanan na kay Jesus. Sa 4:21 ng Efeso, ang katotohanan na kay Jesus. Ngayon, kung na kay Jesus yung katotohanan, si Jesus ang katotohanan. Para rin yung analysis ng Biblia na ang berbo ay Diyos, yung salita ay Diyos. Ang kinaroroonan ng salita, tinatawag niyang Diyos, sabi ni Kristo. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong dinatna ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Kaya pagka nasa iyo yung salita ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Ang kinaroroonan ng salita ng Diyos, tinatawag niyang Diyos. Bakit? Yung salita kasi Diyos eh. Gaya rin naman ng katotohanan, ang kinaroroonan ng katotohanan, nagiging bahagi siya ng katotohanan. Ang mga ngaral na nangangaral ng katotohanan, nagiging bahagi ng katotohanan. Pag nilabanan mo yung person ng mga ngaral, ang nilalabanan mo katotohanan. Kagaya ni Hanes at ni Hambres, nagsilaban kay Moises, gayon ang wika ang mga ito, nagsisilaban sa katotohanan. Kung makita nyo mga kapatid,
Si Hanes at si Jambres, hindi naman lumaban sa aral ni Moises yun eh. Ang nilabanan nun, si Moises personal. Kasi si Hanes at si Jambres, yan yung mahiko ng Ehipto na gumawa rin ng ahas nung gawin ni Moises na ahas yung kanyang tungkod sa pamamagitan ni Aaron. Yung mga mahiko ng Ehipto, gumawa rin ng ahas na tungkod. Ang ginawa naman ng ahas ni Moises, nilamon yung ahas na nung mga mahiko ng Ehipto. Kaya, kung lumaban ka kay Moises, lumalaban ka sa katotohanan kasi bahagi ng katotohanan si Moises. Ilan bang uri? Ilan uri ang paglaban sa katotohanan? Ang paglaban sa mga ngaral ng Diyos na paglaban sa katotohanan. Ilang uri, mga kapatid? Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng Bilang 16:1 at 2. Si Kore nga na anak ni Ishar, na anak ni Kowat, na anak ni Levi, sampu ni Datan at ni Abiram, na mga anak ni Eliab, at Sihon na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan, na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. Tuloy natin sa 3. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Ayan. Kung maintindihan nyo, mga kapatid, itong mga lumabang ito kay Moises, si Datan, si Kore, at saka si Abiram. Nilabanan nila si Moises. Pero alam nyo, lumaban nito, harapan. Tumindig sila sa harap ni Moises. Yun. Ba? Matapang, harapan. So, isang paglaban sa katotohanan, harapan. Gaya ng laban ni Kore, ni Datan, at saka ni Abiram. Nilabanan nila si Moises at saka si Aaron. Na ang sabi, kumukuha kayo ng labis para sa inyo. Ang kapisanan ay banal. Akala mo, nagmamalasakit sa kapisanan, parang yung sila Willie Santiago, akala mo pinagmamalasakit yung mga kapatid. Kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa akin at kay kapatid na Daniel. Akala mo pinagmamalasakit ang kapatid. Pero tanungin natin ang Biblia, nagmamalasakit ba sila talaga sa kapatiran o sa kapisanan kaya sila lumalaban kay Moises at kay Aaron? Tingnan natin ang dahilan. Sa isang talata ng Awit, 116. Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ayon. Kanilang wikang pinanaghilian si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ano nangyari? Ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ang pulutong ni Abiram. Ayon. Nakita nyo, mga kapatid, ang dahilan, hindi naman nila talaga pinagmamalasakit ang kapisanan Naiinggit sila kay Moises at kay Aaron. Sabi ng awit, kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Naiinggit, nananaghili lang. Kaya pala sila galit kay Moises at kay Aaron, naiinggit. Kaya alam nyo, yung mga galit sa akin at saka galit kay kapatid na Daniel, iinggit yan, mga yan. Inggit. Yung si Willie Santiago, ganun Ano yun? Inggit yun. Bakit may inggit? Kasi gusto mo, ikaw ang nandun sa pwesto. Kaya naiinggit ka. Ganun yun. Ayun, kaya nga, pinatunayan ngayon, nagtayo siya ng iglesia niya para siya ang presidente ng iglesia niya. At ang kanyang contact person si Cathy Roque at saka si Bal Roque. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang pinanggagalingan ng laban ng loob, karamihan inggit. Karaniwan inggit. May inggit. Alam nyo, yan ang napakasama sa tao, yung mainggit.
At itong si Abiram, si Kore at saka si Datan, nung labanan si Moises, harapan. Matindi itong mga to, harapan. Ano? Pero ang ating paksa, bakit yung paglaban ng loob sa talikuran, yung palihim, yun ang pinakamasama. Sa hindi pa pala pinakamasama yung ginawa nila Kore at nila Abiram. Ano? May mas masama pa pala ron, yung paglaban sa katotohanan at paglaban ng loob sa mangangaral, sa talikuran, mas masama sa ginawa ni Kore at ni Abiram na talikuran sa harapan. Kasi meron kasing harapan, mga kapatid. Lumalaban ng harapan, di naman masama ang intensyon. Meron ganon, lumalaban ng harapan, di masama intensyon. Tingnan niyo